Ay, magandang araw po sa ating lahat. Munting kalaman nga pala. Nako, eto po, isang maanomalya at isang executive session ang magiging burol neto ni Cabral. Dahil maski po ang mga media po ay hanggang ngayon, wala pa pong balita kung asan pa ba. Oo, alam natin nakaburol. Pero wala man lang ito pinakita, yung kabaong man lang, katulad ng kay Akop. Eto, burol ni Akop, bubuksan sa publiko para sa huling pagsaaro sa kanya bilang isa, siyempre, isa sa mga naglingkod to sa bayan, kahit papaano, bubuksan ang kanyang burol. Eh si Cabral ho, bagaman hindi na to Yusek, pero nakapagtataka, naglingkod ito ng 40 years at may karapatan tao, pero hanggang ngayon, parang executive session daw ang burol ni Cabral. Maging daw po si BBM, ayon sa mga nagko-comment, bakit hindi nagpunta? Usually, kadalasan po ang presidente kasama ang first lady, tandaan nyo, Yusik ng Pilipinas to. Pinagkaiba lang, ilang buwan lang bumaba ito. So, walang pinagkaiba yon. Dati man o Yusik hanggang ngayon, sisilip ang Pangulo. Kadalasan, di naman sa to, sa huling lamay, sisilip. Ang alam ko, ang Pangulo sumisilip to kaagad. Di ba? O mga pangatlong araw, pang-apat, pang-anim na araw na yata pagkawala ni Cabral eh. Di ba? Tinasabi na iba, bakit daw yung Pangulo hindi nagpupunta doon? Nagtataka sila. Tapos yung pamilya, di ba yung interview na karaan, para bang hindi sila namatayan. At mga mga investigasyon na salungat doon sa video na pinakita nakaraan sa hotel, iba doon sa sinabi daw ng driver. Ngayon, marami mga lumalabas na kagaya na ito, forensic expert, basahin natin Suicide na raw ang ruling. Pero ayon sa forensic expert, marami pang tanong na hindi masasagot. Mga besh, kung malinaw ang kaso, bakit parang sablay ang proseso? Forensic pathologist Dr. Raquel Portun flagged multiple lapses in how authorities handled the death of former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Kahit pa sinabi ng gobyerno na all sign point to suicide. Ayon kay Portun, napaaga ang pahayag na namatay si Cabral dahil sa blunt force trauma, consistent with the fall. Dahil wala pang full autopsy nung unang inilabas ang ganitong konklusyon, para sa kanyang hindi sapat na ganitong paliwanag para tuluyang isara ang kaso. Ngayon, binatikos din ng mga maling paghawak ng ebidensya, lalo na nagbibigay agad ang pamilya nang magbigay agad sa pamilya ang cellphone sa personal na gamit ni Cabral, imbis na ituring umanong ebidensya. Dagdag pa rito, dapat umano'y mas kontrolado rin ang paglabas ng statement ng driver na itinuturo na personal of interest. Saka bakit yung driver isang beses lang in-interview? Bakit parang itong pagkamatay, di ba usually pag binamamatay, investigasyon, etong ang security, di ba? May dalawang security. Kita nyo, di ba, binaril dun yata sa loob ng private, at kapwa security rin ng baril, di ba? Di ba todo, lahat interview, lahat nahuli, lahat detalyado, pati video kuha. Bakit yung kay Cabral, parang wala? Bakit parang iwas lahat? Bakit? Anong meron? Tapos, nagtatakang iba, karamihan nagtataka iba, hindi kaya dahil sa pagkawala ni Cabral, o sinadya ito, planado ito, hindi naman talaga nawala. Sabi ng iba, hindi sa akin at sorry ako rin naman na hindi kaya pag sinadya to para mailabas yung mga dokumento. Kasi nawala ito Mas napaganda Di ho ba? Nung hindi pa nawawala si Cabral, nangangapa tayo sa dilim kung tayo ba ay makakapag-asa sa mga dokumento na ilalabas na files. Yung nawala si Cabral, dito lumabas lahat ng files. At ito na nga, parang tila yata pinatutunog, biniling kay Libiste. Maaaring wala alam si Libiste sa ganitong plano, pero kita niyo yung sunod na pangyayari. Tapos, yung pagkawala ni Cabral po, parang misteryoso. Para bang executive session din. Di ba? Ang burol hindi makita. Wala silang, para bang di, pag may namamatay talaga sa balita, agad na agad lahat yan. Ano papansin nyo? Maski cellphone, di ba, kinuha kagad ng pamilya. Sinabak daw yung hepe. Doon sa hindi kasi hindi kagad pag-agap doon sa cellphone, dapat hindi kagad kinuha yun kasi crime scene yun. Di ba? Madami.
No, eto, basahin pa natin ito mismo sa post ng isang website ng CDN na kung saan isang forensic expert na biyasa, na kilala nyo naman po ito, si Fortun. Sa pagkukulang sa kaso ni Cabral, inilista ng forensic expert, no? Ito, paraan ng paghawak ng forensic investigador sa kaso ng pagkamatay ni Maria Catalina Cabral mula sa pag-iingat ng mga personal na gamit biktima hanggang sa autopsy. Dito kasi mga kaibigan parang lumalabas hanggang sa pag-iingat sa mga cellphone ng yung pinaka-importanteng bagay sa lahat na nangyari ito, yung cellphone, hindi pa nakuha hanggang ngayon ata. 'Di ba? Yung pa talaga ang nawala, yung pa talaga ang hindi na kagad. Ba't parang ganun lahat, no? Kung ano yung pinaka-importanteng bagay, yung pa yung nawawala lagi. 'Di ba? Ito, pinaka-importante, makita ng taong bayan yung burol. Hanggang ngayon, langanga pa tayo kung nakasam ba talaga. Makita, kasi alam mo, ayon sa comment, pumunta kayo sa comment section. Gustong-gusto ng mga tao na makita si Cabral sa maraming kadahilanan at iba't ibang paraan gusto nila. May nakita ba kayo media? 'Di ba? Nakakalito. Kayo humugi sa mga nangyayari. 'Di ba? Magmula sa mga ICI hanggang sa kay Rodante Marcoleta, hanggang sa pagpapalit ng mga liderato, hanggang sa mga pagkatakip nila, hanggang sa lahat naglabas. Isipin mo si Libiste naglabas ng dokumento, Cabral Files. Hindi pinaniwalaan kasi sinungaling daw, sabi na nata ng Malacanang. Ano to? Lahat na naglalabas ng ebidensya, sinungaling? Tingnan nyo. Tapos, yung mga vlogger, todo tanggol, hindi ganyan, Duterte, ang layo na eh. Ang layo na sa usapan eh. Imagine, ito nga nag-resign sa ICI ito ngayon lang. Si Rosana Pajardo, kakalis lang ngayon lang. Si Rogelio Singson, umalis na rin. Si Benjamin Magalo, umalis na rin. Natitira lang si Andres Reyes. So, ano ibig sabihin nito? Hindi ito plano. Ito ang indikasyon na nagpapakita mahina ang pinagtatanggol nila na sinasabi sinungaling daw lahat ng mga files. Saldico sinungaling. Gutesa sinungaling. Diskaya kakampi ni Marcoleta. Si Libiste nagbaba sinungaling din. Hindi lang katotohanan. Ano to? Lahat sinungaling? ICI nagbaba na lahat ng nagbaba na lahat ng opisyalis diyan. Ano to? Isa ba tong kasinungalingan lahat na naman ba to? Sige nga, kayo sumagot, ayoko sumagot. Gusto ko kayo. Hanggang sa pagkawala ni Cabral Kuno, sabi nila. Kasi ako naniniwala talaga ako na maaaring tinulak nga talaga to Pero baka lumilitaw. Pero basahin mo natin to. Ito ay matapos ideklara ng mga otoridad na pagpapakamatay ang pagkamatay ng dating Undersecretary Public Works and Highway ni si Cabral. Si Cabral ay isang mahalagang tauhan sa iskandalong korupsyon na kasaklukuyang sumasalot sa Administrasyong Marcos. Idineklarang patay siya noong unang oras ng December 19 matapos siya mahulog sa bangin sa Cannon Road sa Tuba, Benguet. Ito ay ayon sa opisyal na ulat. Halimbawa, kinustyon ni Fortun ang pahayag ni Senator Secretary John B. Crimulla noong December 20 na namatay si Cabral dahil sa blunt force trauma. Nakaakibat sa pagkahulog, binabanggit ang mga inisyal na ulat sa autopsy. Noong panahong iyon, sinabi niyang hindi pa sumailalim sa buong autopsy ang biktima. Kasi ganito kasi pahayag ni maputol mo tayo dyan, Ito kasi ang pahayag ni John Wick Panoorin natin to ulitin natin yung pahayag niya. Yung si Cathy Cabral ang nakitang labi doon sa ilalim ng bangin doon sa Tuba, Benguet. Siya ay isinagawa ng isang autopsy at DNA swab. At unofficially, yung DNA swab ay lumabas na siya talaga yon, plus the fingerprints, plus the identification of the family. Yeah. At lumalabas rin na consistent sa investigation sa follow-up investigation. Number one, sa kotse, walang signs of struggle. Yun, Walang blood stains. Number two,
ang autopsy ay consistent with blunt force trauma from a high fall. A fall, From a fall. nakahulog. The number 3, mag-isa talaga siya sa lugar na yon nung binaba ng driver. Walang witnesses. Walang witnesses, pero it turns out nung umaga, sinubukan niya na. Mhm. Nakita lang ng pulis. Dito sinasabi po ni John Vic na pinatutunog niya, lahat wala sa kotse, walang dugo, lahat-lahat. Parang pinatutunog niya rito ay talagang lumabas ay nagpakatihulog doon na si Cabral. Kusa siyang nagpakatihulog doon. Yun po ang lumalabas dito. Pero ayon po dito sa post po ni dito po, basahin po natin, tuloy natin ha. Para para lumalabas kasi dito siya sabi ni John Vic na pag nagpakatihulog tapos na usapan, yun na lang yun. 'Di ba? Marami yan hindi naniniwala na ito ay gimmick lang eh. Maniniwala to gimmick lang to eh. 'Di ba? Ito ay plano lang. O maaring namatay na si Cabral. Sige. Pero hindi naniniwala nagpakatihulog. Maaring hinulog. May naghulog. Yan ang sinasabi ng karamihan. 'Di ba? Basahin natin. Sinabi nila, trauma mula sa blunt force. Siyempre natumba siya, pero hindi yun ang sagot sa lahat. Sinabi ni Porton sa Inquirer sa isang panayam sa telepono. Ito. At sinasabi ng iba, paano kung patay na siya at itinapon lang doon ang bangkay niya? Ito yung sinasabi natin. Wala kasi, walang blood stain, wala lahat. Doon sa kotse, sakyan, lahat-lahat. Pero doon sa lapag ng highway, may nakita isang vlogger na dugo daw. Sabi doon. Ano ba to? Kung sakali man tinapon lang doon ang bangkay na si Cabral, doon sa lugar na yon. So, ibig sabihin, may nagplano. At sa nagplano, yung makikinabang na isiwalat ang lahat ng Cabral files na to. At buti na lang, syempre, sa tulong ni Lebiste, ay nahabilin pa yata kay Lebiste yung Cabral files. Marami kang masagot kung gagawin mo lang ang mga tamang bagay. Dagdag niya, sabi niya ni Porton. Binigyan diin ni Porton na ang autopsy ay dapat mandatory at hindi talaga maaaring tumanggi ang pamilya. Pagkatapos ay pabiro niyang sinabi, pero nasa Pilipinas ka, kaya optional lang ang sabi ng pamilya. Optional lang. Sabi ng pamilya, pumirma sila ng waiver. Bakit may waiver pa? Nakapagtataka. Pati yung reaksyon ng pamilya parang hindi namatayan, sabi ng iba. May mga pa-waiver pa. Para ba lumalabas? Pinamamadali. Oo, sige na, patay na tong asawa ko. Parang ganun lumalabas. Sabi ng iba yan sinabi ni Lieutenant General Jose Melencio Nartates, Junior Hepe ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, noong Lunes, ang mga ebidensya na nakalap sa ngayon ay nagmumungkahi na mayroong pagpapakamatay. Gayunpaman, nililinaw din ng opisyal na nagpapatuloy pa rin ang investigasyon. Sa parehong araw, sinabi ni Remulla sa ANC, lahat ng senyales ay tumutukoy sa pagpapakamatay. Lahat ng senyales ay nagpapakita na ang kanyang intensyon ay napakalinaw. Ipinakita rin ng autopsya na walang senyales ng foul play ng pagkamatay sa pagkamatay ni Cabral. Walang senyales ng pisikal na pagpupumiglas sa loob ng kanyang sasakyan. Walang natagpo ang mga resulta ng balat sa kanyang mga kuko. Walang tama ang balat ayon sa mga opisyal. Kung tinulak nga. Makikita mo ba yon? Makikita ba yung fingerprint sa damit? Tinulak na pa ganun. Nakagwantes, nakamotor yung mama, halimbawa, tinulak. May transaction doon. Hindi natin alam, ya? Hiniling ni Cabral na sa kanyang driver na ihatid sa isang lugar sa Cannon Road mula sa Ayon Hotel sa Baguio City noong hapon December 18 at iwan siya roon. Ginawa ng driver na si Ricardo Hernandez ang itatagubilin. Ngunit nang bumalik siya sa parehong lugar, hindi na niya natagpuan. Hindi rin niya ito matagpuan sa Ayon Hotel bandang alas 4 ng hapon. Bandang alas 4 ng hapon. Ang bilis ng biyahe. Malayo ang Ayon Hotel talaga. Kaya, hindi tugma lahat pati oras eh. Kaya nakakagulat. Nasa hotel pa sila mag-aalas 3 na ng hapon. 2:48. Babiyahe ka, isang oras yung alas 4. Tapos, iiwan mo doon, dapat mga around mga 6 na to, nangyari, hindi alas 4. Sa akin lang Kaya inulat niya sa pagkawala nito sa pulisya na kalaunan ay natagpuan siyang walang malay sa ilalim ng bangin sa lugar ng gabing iyon.
aksidente laban sa pagkamatay. Bukod sa maayos na autopsy, sinabi ni Porto na dapat magsagawa ng toxicology test upang matukoy ang isa pang posibleng sanhi ng pagkamatay tulad ng foul play at lalong matukoy ang mga posibilidad. Nasa ilalim ba siya ng impluwensya ng kahit ano? Halimbawa, mayroon ba siyang kinuha ng simpleng bagay tulad ng alak? Lasing ba siya? Kailangan mong timbangin kung alin namang ebidensya ebidensya ang susuporta sa aling dahilan. Pagkamatay ba talaga ito? Kung ligtas mong maisasatabi na walang ibang sangkot at siya lang ang sangkot, wala ng kaso ang pagkapatay. At ang natitira na lang ay aksidente laban sa pagpapakamatay. Paliwanag niya. Binanggit ni Porton na may mga paraan para malaman kung sadyang itinulak si Cabral sa gilid ng kalsada na sinasabing hindi mo ito makikita sa bangkay. Ngunit maaari kang magsabi na sa pinangyarihan. Kung ang ebidensya ay tumutukoy sa pagkahulog bilang sadya, kaya malamang na siya ay pagpapakamatay. Sinabi ni Porto na dapat suriin ng mga otoridad ang mga personal na pag-uusap at maghanap ng suicide note na maaaring nasa iba't ibang anyo tulad ng text message, email o post sa social media. Ari-arian ebidensya. Nagpayag din ng pagkadismaya si Porton sa hindi pagkilos ng pulisya ng paghihintulo sa driver ni Cabral na ibigay ang kanyang telepono at mga personal na gamit sa kanyang pamilya pagkatapos may recover ang bangkay. Ang pagkakamaling ito ay ang nag-udyok ng pag-alis ng hepe sa lokal ng pulisya. Kinilala na rin ni Remulla ang pagkakamaling ito at sinabing ibibigay sila sa pamilya ng pulis pagkatapos ng kanyang ibilibing. No? Kailangan mong paghiwalayin ang ari-arian at ebidensya. Sa puntong ito, mas mabuting maging maingat ituring ang mga bagay-bagay bilang ebidensya, lalo na ang telepono dahil binubuwag mo ang maaaring nangyari sa kanya. Ito po Ito na po mga kaibigan. Nagugulo na po tayo kung ano totoo nangyari. Dahil ayon po sa CCTV, sa mga nakita, ando sa mga oras na yon, para bang iba din sa oras na nangyari sa dashcam Di ba? O ngayon, kayo ba, naniniwala ba kayo sa sinasabi ni John Vic o kay Porton na dapat ito ay, may duda kasi karamihan na ito ay hinulog doon at hindi nagpakahulog si Cabral. Di ba? Kasi ayon dito, dapat yung bangkay mismo ni Cabral. Ayon sa mga eksperto, na pag magsuri at batay kay John Vic, ito daw ay malinaw na pagpapakahulog doon o dinilit ni Cabral ang kanyang sarili. Naniniwala ba kayo na dinilit ni Cabral ang kanyang sarili? O hinulog na siya doon? Tinulak siya o hinulog siya doon, pinalabas na tinulak siya at nahulog? Kayo, ilagay nyo po at syempre, huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe at mag-like. No? Para iisa-isay natin yan para magkaroon tayo ng iba pang idea. No, kasi nakapaghataka lang talaga Kaya ako to tinapik. Dahil hanggang ngayon, yung burol ni Cabral, hindi pa po sa publiko. Diba? Bakit? Anong meron? Bakit pati media wala? Maski sila BBM o mga opisyal ng mga senador, kadalasan, di ba si Acop? Malaki yan, malaking tao si Acop. Mas malaki rin si Cabral kung tutusin. Dahil yan ang kausap ng mga senador. Ba't walang pupunta sa burol doon? Ano meron? Subconscious ba yun umiiral sa mga dapat pumunta doon na alam nila yung katotohanan? Ano ba talaga? Di ba? Yun ang pinaka-highlights ng kwentong ito Bakit bakit hindi pwede ipakita ang burol? Dahil taong bayan nang hihingi ng ng transparency. Di ba? Paano kapag tataka lang? Tatataka lang ako Hindi ko kino-question na buhay o patay. Malaking questionable lang talaga kung bakit di pinapakita ang burol sa media. At gayon din ang presidente yata, ba't di pupunta doon? Tingnan natin, baka sa huling lamay. Pero baka mabalita natin, lilibing na lang to. Na walang pupunta man lang sa pangyayaring ito. Di ba? Okay, hanggang dito lang po muna tayo. Hintayin natin mga ibang investigasyon. Paalam sa inyong lahat.